Gabi ng Misteryo. And now, tonight, speaking of forecast and predictions for 2026, meron din tayong kaibigan in spirituality. Kilala niyo naman to, no? Lagi natin nag-guest sa ating program, si Brother Elias Pascasio. He is a very expert. Ano siya? Eksperto sa larangan spirituality. He can do spiritual cleansing. He can do healing. Kaya niya magpa-astral. Ayan, ayun dapat niyo matutuhan. Ha? This year, dapat matuto tayong makapag-astral man lang. You know, in astral, it is not actually, hindi siya, for me, it's not forbidden. It's natural to all of us. Hindi ito tinuturo sa eskwelahan. Esoteric kasi ito, hidden knowledge. But I think it's about time for us to learn how to do it. Voluntarily. Kasi nung tinuruan kami ni Sir Jimmy Licauco sa kanyang Inner Mind Seminars, voluntarily yun. Ibig sabihin talagang, sandali, paano nga ba yan? Intentionally, tama, voluntarily. Ibig sabihin talagang ginawa mo yung sinadya mong gawin. Kung involuntary kasi parang yung natulog ka lang tapos bigla kang nag-astral. Yun. So, I think it's about time. Kasi in astral, you will meet your spirit guides. You will communicate with your guardian angels, the divine beings. Pero may mga pagkataon akala natin ay panaginip, pero astral na pala yun. Now, with Brother Elias, ginagawa niya yan. Kaya niyang i-guide ang bawat isa sa atin to do it. Now, let's hear from Brother Elias, yung kanyang predictions for 2026. Ano ba ang dapat na gawin and ano ang dapat na iwasan for this year? Alright, go ahead, Brother Elias. Hello po. Mga predictions ko po ngayong taong 2026. Una po rito ay ang pag-angat po ng ating kamalayan sa espiritualidad. Marami pong mga tao na maghahanap nito at marami makakatutuklas kung paano po natin iaangat ang ating kamalayan sa espiritualidad. Marami pong maa-awaken, marami pong matututo, sapagkat marami pong mga tao na makauunawa na ang espiritualidad regarding po sa mga meditations, mga mantras, at the same time, ang mga healing modalities, mga Reiki at lahat yan, ay mas maraming mga tao na makatutuklas at maghahangad ng mga bagay nito. Regarding po sa pagpapagamot o sabihin na natin kagalingan ng mga sakit, sa spiritual na aspeto, ay sabihin na natin ito ay aangat at uusbong. Ikalawa rito, ang pagtuklas din sa mga bagay na hindi maipaliwanag. Sabihin natin extraterrestrial o mga bagay na nasa himpapawid. Meron tayong makikitang mga bagay na hindi pangkaraniwan, na nalipad sa mga ulap. Ito ay mas magiging maliwanag na makikita ng karamihan hindi lang dito at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Maaari natin sabihin maging open at maging bukas tayo na maaaring totoo nga ang mga UFO. Ikalawa, ang mga kalamidad na pwedeng maganap. Meron pa rin po mga eroplano na patuloy na babagsak. Pwede natin sabihin mechanical, sapagkat marami pong mga pasahero akong nakikita na ito'y magaganap. Ipagdasal natin na wag sana. At meron din eroplano na sinasakyan ng mga sabihin na natin mga nasa gobyerno. Pwede natin sabihin na sana po ay huwag pumapahamak ang mga kilalang tao. Merong mga ma-impluensyang tao, artista, na mapapahamak. Ang kagandahan naman po, bahagyang aangat po ang ating bansa sapagkat meron akong nakakitang tao na darating
na magiging pangulo at pilit na iluluklok na isang babae at ang kanyang magiging bise ay isang lalaki. Ngayong 2026, meron din po ako na nakikita mga sakit at karamdaman na pwede pong tumating. Mag-ingat po tayo. Ito po ay connected sa balat o sa skin ng mga tao. Ito ay mabilis nakakalat o maaaring sabihin dumami at hindi magiging maganda sapagkat maraming maaapektuhan. At pipilitin ng mga doktor na ito ay malunasan. Kaya pinapayo ko po na sana po ay tayo ay manatiling maingat, malinis sa ating sarili at kapaligiran. Piliin din natin ang ating mga kinakain, maging maayos at maging healthy lifestyle po tayo upang hindi ito maganap sa atin, sapagkat ang sakit at karamdaman ay maaari nating maiwasan. Isa pa sa mga predictions ko po na nakikita ko na itong taon na to ay magkakaroon po ng tsunami na hindi po pangkaraniwan at ang lindol ay pwede pong maganap pagkatapos nun. Lalo na po ang bansang Japan, isa po yan sa lagi pong nagkakaroon ng mga ganong bagay. Ipagdasal po natin na hindi ito maganap. 3 bansa ang pwede ko pong sabihan na ito ay mangyayari. Sa ating bansa, 3 bagyo ang malalakas na papasok pong muli. Kaya meron pong mga lugar na talagang higit na maaapektuhan. Sana po ay ito ay maiwasan, ay pagdasal natin na huwag mangyari, sapagkat ang malalakas na bagyong ito ay magdudulot ng malaking kapinsala sa maraming tao. Patuloy na pagkakaroon ng di pangkaraniwang sakit na masasabi ko pong darating. Karamihan po dito na maaapektuhan ay ang mga kabataan, ang mga bata. Sakit na hindi po maiiwasan regarding po kaugnay po dito sa balat, sa skin. Sana po ay huwag po itong mangyari at maganap. Ipagdasal po natin. Ang maganda po na pwede po natin sabihin, magiging mapayapa pa rin naman po ang bago matapos ang taon. Ang higit natin iniiwasan ay ang patuloy na karahasan, lalo na sa bansa natin, magkaroon ng higit na kapayapaan. Pag-angat ng spiritualidad, kaugnay din dito ang mga taong gumagawa rin po ng kabuktutan, sapagkat meron pong dark at saka good. Yung gumagawa ng kabutihan, gumagawa din po ng kasamaan ay patuloy na usbong. Subalit hindi po nananalo ang kasamaan, sapagkat marami rin po mag-aaral ng mga witchcraft. Marami po kasi mga kabataang curious sa mga ganitong bagay. Sana po ay pumunta tayo sa higit na nakabubuti. Nakapinsala kayo ng mga kapwa, nakagagawa kayo ng di maganda. Ito ay meron pong kaibat na kaparusahan o kapalit. So yan po ang prediction si Brother Elias based sa kanyang pagbasa sa ating taong ito, 2026. I think ginagamit niya mga baraha, it's tarot card. Ayan. Very powerful ang tarot card readings, po. Although there are other cards that we can use for predicting the future, pero itong gusto kong bigyan din, sa predicting the future, hindi naman ibig sabihin yun ang mangyayari in the future, di ba? Maaring mangyari, but still mayroong free will na dapat nating salang-alang, because even God respect our free will.
at lahat ay binibigyan ng pagkataon to decide to do some actions to correct any mistakes, di ba? Yun. So, in predictions kasi, nakita yun now, pero pwede pa natin baguhin yun. Kung mayroong mga negative events in the future, we can do things to stop yung mga negative na yan with our free will. Alright. So, now, ang masasabi ko lang dito ay dapat talagang maging wise tayo sa ating mga decisions for this year para maging lucky tayo. Alright? So, yan po ang ating pong pagtalakay tonight tungkol po sa predictions, anong dapat nating gawin, anong mga lucky charms na dapat nating suot, lucky color, pero ang pinakamalaga sa lahat, magsumikap po tayo and gumawa po tayo ng mabuti sa kapwa. Dapat tama ang ginagawa, hindi mali. Huwag tayong unang-una, of course, ulitin ko lang, marami kasing mga nagpa-practice ng spirituality talagang alam nyo, hindi nyo mahalata na meron palang ginagawa against sa kapwa. Alright? So I think maging alertado po tayo doon. Let's pray to God that we will have a good future for 2026. Gabi ng Misteryo. Isa pang hirit na musika ni Brother Arvin Capasilio. Sinisipag ka, Brother Arvin, ha? O sige, ito na ating pakinggan ng kanyang awitin. Hello at magandang gabi po sa kanilang lahat mga kaibigan. Arvin Capasilio po ng Quezon City. Ito pong kakantahin ko ay bilang pasasalamat sa pinagdaanan nating lungkot at saya, hirap at ginhawa nitong 2025. And I thank you, Lord, for the trials that come my way, in that way I can grow each day as I let you lead. And I thank you, Lord, for the patience those trials bring in the process of growing. I can learn to care, but it goes against the way I am to put my human nature down and let the Spirit take control of all I do. 'Cause when those trials come, my human nature shout the thing to do, and God's prompting can be easily ignored. And I thank you, Lord, with each trial I feel inside that you're there to help lead and guide me away from wrong. 'Cause you promised, Lord, that with every testing, that your way of escaping is easier to bear. But it goes against the way I am to put my human nature down and let the Spirit take control of all I do. 'Cause when those trials come, my human nature shout the thing to do, and God's prompting can be easily ignored. And I thank you, Lord, for the victory that growing brings. If you
so worthwhile. And I thank you, Lord, that when everything's put in place, out in front I can see your face, and it's where you belong. But it goes against the way I am to put my human nature down and let the Spirit take control of all I do. 'Cause when those trials come, my human nature shout the thing to do, and God's so prompting can be easily ignored. Thank you again, Brother Arvin, sa yung binigay sa atin na yung music for tonight's episode ng ating programa. It's a combination of Gabi ng Misteryo and Misteryo Music. Siyembuhan ka Misteryo, and of course, huwag po niyong kalilimutan ha, sa ating program tuwing Sabado, it's a combination of Misteryo Musika and ng ating Gabi ng Misteryo. Next Saturday, babalik pa rin tayo sa ating program. Salamat po. Gabi ng Misteryo.